Good morning everyone! May panibago na naman tayong adventure sa araw na ito. Muli, samahan nyo ako sa aking paglagalag. Tayo'y pupunta na naman sa mga kabundukan or sa mga katubigan. Dahil malapit na ang tag-ulan guys. Baka ito na yung last ng ating pag-e-explore sa mga running waterfalls. Pero hindi pa ako sure ha. So tara guys, huwag na natin patagalin. Atin nang simulan ang ating pagbi-video. Let's go! Muli, ako si Kabitenya Vlog na muling bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na naririyan kayo palagi na walang sawang sumusuporta sa aking maliit na bahay. Sa lahat-lahat na friends ko, ngayon pa lang magpapasalamat na po ako sa inyong lahat na hindi nyo ako nakakalimutan na suportahan sa aking LS at saka sa aking every Sunday na premiere. Ayan, thank you so much and God bless you all. Ating bagong episode ngayon guys ay pupunta tayo ngayon sa part ng Bailin kung saan may trending din siya, trending na running waterfalls. Tapos yung ibang part doon ay isang man-made na paliguan. So, ating explore or ating personal na puntahan kung gaano ito kaganda at ito i-share ko naman po sa inyo. Kaya, sasamahan nyo ako pumunta doon. Masaya ako pag nandiyan kayo palagi. So, ito guys, itong dinadaanan natin na to ay part pa rin ito ng Indang Cavite. Papunta tayo ng Bailin Cavite. So mula Dasma hanggang Bailin is lang siya, almost 1 hour. Kaya itong travel na to kung saan ako nagsimula na mag-intro ay lang siya, tatakboy lang natin ito ng 15 minutes yun. Dadating na tayo dun sa sinasabi kong trending na waterfalls na may halong man-made. Ayun, kaya stay tuned lang guys. So itong dinadaanan ko na ito ay lang to, first time kong dumaan dito sa daan na to. Hindi ito highway guys, kundi na parang nasa looban ito ng lugar. Kaya hindi ko nakuha yung lugar kung anong lugar to. Kaya pasensya na. So ito yung highway. Ayan, kasi nag-shortcut lang tayo para mabilis tayo makarating sa Bailin. So ayan, ito yung highway. Yun din, sorry din guys, hindi ko rin nakuha kung anong ito, daan papuntang Bailin. Basta ito, first time ko rin dumaan dito. Ayan, walang masyadong sasakyan na nakakasalubong natin. Ilan pa lang. Tapos napakalawak na daan dito. Makinis, sementado rin siya. Kaya pwede tayo magpakabilis tumakbo. Kaya yung 15 minutes gawin natin ng 12. Para marating natin kaagad yung ating destination. At ako ay excited na rin kung ano ang kagandahan niya. So, mamaya guys, excited na rin po pa kayo. Kaya, dito muna tayo sa travel na mag-explore. Ayan, may magandang daan dito. May paahon. Tapos, tabulusok. Ayan, may pakorba-korba din dito guys. Hindi ko lang nakuha talaga yung lugar ko. Anong lugar ko. Sayang. Ganda ng panahon ngayon guys. Kaya, ayan. Sarap gumala pag ganito ang panahon. Pero pag tag-ulan, ako hassle. Hindi ka makapag-video ng maayos kasi yung gadget ko cellphone lang naman to. Cellphone, kaya
nababasa, wala tayong GoPro or waterproof na gadget para kahit tag-ulan, ayan, sige, go tayo mag-video. Ayan guys, so nakikita niyo yung daan na yan, oh, aahon tayo dyan. Kaya sa bandang gitna, bigla tayong hihina yung takbo natin kasi siyempre umaahon tayo ng gusto dyan, oh. Nakita nyo guys, so sobrang ahon. O, diba? Tapos may tulay na mahaba. Siguro may ilog dyan. May paliguan din siguro dyan. So, ayan. Dito tayo. Nakaahon na tayo. Malapit na tayo, guys. 5 minutes na lang. Darating na tayo sa ating destination. Ayan. Itong sasakyan na pick up, guys, siguro doon din yan ang punta. Kasi isa yung mga pinaglilikuan namin, yan yung daan papunta din sa destination natin, eh. Ayan, siguro may liligaw din yan doon. Kasi itong puntahan natin ay trending yan. Trending din siya ng Bailin or sa buong Cavite. Ewan ko lang sa ibang lugar kung trending din siya. Tulad doon sa nakaraan nating episode na si St. Anthony Falls, 'di ba? Dinayo siya ng mga taga Alabang, Muntinlupa. So, ibig sabihin, ano siya, kilala siya doon, kaya dinarayo. So, yung naka-pick up van kanina, ayan, no, siguro doon din yan pupunta. Maliban na lang kung liliko siya ng ibang lilikuan, hindi kami magkakasama niyan. Ayan, sige lang, go lang guys. Ayan, may panibago na naman tayong aahonin guys. Ayan, oh, yung mga mga cyclista, oh, ayan, oh, hataw din sila. Ayan, matinding ahon dito. Kita nyo yun, o yan, bumagal yung takbo namin. Sa sobrang ahon kasi motor namin dito automatic, talagang manual lang pagkakambyo mo dito, eh. So, update guys, 2 minutes na lang, darating na tayo sa ating pupuntahan. Excited na po ba kayo? Ayan, may panibagong bulusok na naman. Kung kanina ahon tayo, bulusok naman ito. Ay, ang ganda na daan dito guys. Ahon, bulusok, ahon. Ayan, no. O, diba? Itong gusto-gusto ko mga daan. Adventure. Ayan, no. Halos pare-pare ang mga pader dito. Dito na pala tayo sa Bailin guys, ha. Ayan, may pangalawang tulay na natin na nadaanan. Kaso, hindi ko alam kung ano yung ano nito. Hindi ko nakuha talaga yung pangalan ng daan na ito guys, kaya pasensya nyo na talaga ako. Ayan, may korba rin tayong madadaanan. Ayan, no, semi zigzag road. Ayan, yan, no, likong-liko or korbang-korba sa ibang tawag ng mga riders, korbang-korba. Ayan guys, so ayan, lumiko tayo ng pakanan. Hindi na tayo dumiretso doon sa may pinakasigsag. Kasi ito na yung tamang daan papunta doon. Oh, grabe. Amoy gubat. Amoy gubat na dito sa part na to guys. Talagang fresh na fresh ang hangin dito. Walang usok. Tingnan naman yung mga green, no? Tsaka ibig ko sabihin mga puno. Yung mga dahon nila green na green kasi malinis siya. O, diba? Lalo na uulan na ngayon. O, kaya lalong nalinisan yung mga dahon. Kaya green na green siya kung titingnan. O, diba? Malinis. Malapit na tayo guys. Ang liko na lang tayo. Mararating na natin si Mahiwagang Falls. Mahiwagang Falls tawag ko doon kasi paano na nagagawa ng mga tao, siyempre malakas yung agos ng tubig, o diba na nalalagyan nila ng mga ganong harang. Ayan guys, so gubat na gubat itong nadaraanan natin.
Pero fresh na fresh ang hangin. Yun nga lang kapag parang pag mag-isa ka lang dito sa gabi, hindi ako sure kung delikado or safe dito sa gabi kasi ilan lang yung bahay na makikita mo. Ayun o. Ipapansin nyo. O yan, lumabas na tayo sa pinaka-subdivision. Konti na lang guys, mararating na natin si Niagara. Ang tawag ko dyan mini na Niagara Falls. Or actually guys, ano siya? Lawa or ilog. Parang lawa siya kasi malawak eh. Pero tawag nila ilog. Ilog siya, tapos ang ano niya may falls. Man-made falls. Yung ibang part doon man-made. Ginawa na nila ng ibang falls para lahat makaligo or mag-i-enjoy doon sa pag-stay. Yan, konting-konti na lang guys. Pag tayo nakaliko sa isang eskinita, yun na yun, nakapasok na tayo doon sa ating destinasyon. Nahanap lang natin siya kung saan eskinita tayo liliko. Kasi medyo puro shortcut tong dinadaanan natin. Alam mo naman ang nagagawa ng motor, may shortcut. So, ayan na guys. So, dito na tayo. Ayan. Ayun na yung nakalagay. Tala Rivers Park. Ayan. Ayun na yung pinaka-entrance niya guys. Yahoo! Dito na tayo. Ayan o, pabulusok ng kaunti. Mukhang marami din guys ah. Ayan yung parkingan o, medyo puno din. Ayan, dito tayo. Tingnan natin tong pinaka-entrance nila kung anong nakasulat. Ayan, welcome to Tala River. Ayan siya o. Parking lot. May bayad ang 3 wheels. Siguro tulad ng yung electric bike or e-bike, mga tricycle, ganon. 35 pesos. Tapos yung 4 wheels, 100 pesos. Ang motorcycle is 25 pesos. Yan ang ng parking guys. Kabayaran pag tayo magpa-park. So, mamimili lang tayo kung saan tayo banda magpa-park kasi medyo puno. Hanap tayo ng mapwestuhan kung saan tayo magpa-park. Medyo mahirap bumaba guys. Persado sa binti kasi tinan nyo, nakikita nyo, pabulusok siya. Ayun o, pabulusok. Kaya persado pag ikay bumaba dito, yun o. Yan, gumilid ako para hindi ako masyado mapwersa ang binti ko. Yang dalawang lalaki nakatalikod dyan, ayan, yan yung maniningil sa parking lot or parking space kung saan ka nakapark, yan yung maniningil. Tapos may bibigay na ticket, hindi mo siya pwedeng iwala kasi kung wala yun, hindi mo makukuha yung motor. No ticket, no exit. Yari. Pakiingatan ang parking ticket para upang maiwasan ang abala. Ayan. Pag iwala ang ticket, di ka makalabas. Dalang bao. Tingnan nyo guys. Di ba hanggang baba ang mga may nakapark na mga sasakyan. Ayan, itong mga to pauwi na yan kami. Ayan, papunta pa lang. O di ba, mga tapos na sila maligo o mamula-mula na yung mga kanilang mga balat. Para silang mga rosy cheeks kasi na
Tapos na sila naligo. Ako, hindi ko alam kung maliligo ako. Titingnan ko pa yung oras. Pero, palagi naman po ako may dalang extrang damit. Baka sakaling gusto ko maligo, ayan, maliligo talaga ako. Depende sa kondisyon ng aking katawan. Ito nga, basahin natin yan. Bakit iiyak na? Sabi na. Meron dito dalawa. Kamusta ka na? Nang lumusong ay sayang-saya, nang umahon ay iiyak na. Ay, bakit iiyak? Ay, yung hagdan guys. Daming tao. Kung nakaano ka, oh. Oh, may bahay na bagong patay dito. Parang naambon. Mapatak yung ambon. Maambon nga. Naambon. Malayo pa, kuya? Ay, malayo pa talaga. Aray ko. Ganito din sa Taytay Lakad na naman tayo nito. Ano din eh, kala mo yung nagtatakbo din eh. Lakad. Bawasan ko ng brightness para matagal malunod. Nag-ano pa ka? Nag-CR, nag-banlaw pa ka. Kuya, oy. Bante. Naambon na. Ay, kanina pala. Ay, may bilihan pala rito. Oh, may tindahan. May tindahan. Ayos, ulay. Ay, malapit na. Daming mini falls. Huh? Guys, tandaan nyo yung nakapascal sa taas nang sabi pag tayo'y papunta ng falls ay kay sayang-saya daw. Tapos pagbalik iiyak na. Alam ko na kung anong sagot yan. Tingnan nyo mga daan guys. So, pagpabalik puro paakyat na. Nakakangalay sa binti yan. Kaya sabi iiyak na. Todo hingal na siguro pagbalik. Ayan guys, so mini falls. So, diba, bukal, malinis ka. Aw, ang ganda. Parang nagaraya. Nariyaga. Ang ganda.
To, Banlawan to. Pwede ba tumingin doon? Sayang, no? Maganda to, may drone umbong, no? Ay, may music. Yung mga papunta pa lang doon guys, or yung maliligo pa lang, hindi pa namumula ang mga kulay. Mapuputi pa sila. Pero hindi naman to nakakaitim guys, kasi dito tubig alat. Mamumula ka lang. Tapos dito guys, pag dumaan ka dito, may ano siya, may entrance. 20 pesos. O diba? Sa halagang 20 pesos, enjoy ka dito sa napakagandang running waterfalls na kasama ilog. O, diba? Tingnan nyo, daming, maraming cottage na pwede nyong pag-istihan. Ayan. Itong oras na to guys, nasa 11 o'clock na ito. Itong oras na to. Ayan o, iba pa uwi na. Ako, mag-i-explore pa lang. So, stay tuned guys. Sabay-sabay natin panoorin ang kagandahan ni Niagara or Tala River Park. Nakakatakot. Ang lalim. Babalik muna ako doon sa taas guys, kasi medyo lumalakas yung ambon niya. Mahirap na magkasakit. Kaya silong muna ako sandali guys. Pag nawala na yung ambon, saka ako babalik dito sa part na to, tas i-explore na ng buo. Sisilong na ako ng konti, lumalakas na eh. Malakas yung ambon. Ayan, dito ako sisilong. Takot ako magkasakit. Mahirap kasi magkasakit dahil sa ambon. Ayan, dito ako sisilong kasi bakante siya. Hindi pa siya occupied. Ayan. Ayan mga yan, no? O, ayan. Magaganda mga sa taas. Yung cottage sa taas, magaganda. Pero ito yung pinagsilungan ko, lang siya, tarpaulin. Hindi siya masyado ino-occupied. So, sana pagandahin din ito. Ayan, wala nang ambon. So, punta na tayo dito uli, guys. Sa unang pagtawid ko rito, medyo takot pa ako at medyo nangatog yung tuhod ko kasi inisip ko baka hindi matibay ba. Diretso talaga tayo sa baba. Pero itong pagbalik ko, wala na. Kasi maraming dumadaan. So, matibay pala siya. Matibay yung kawayan na inilagay. Ay, mga salbamida, oh. Tinangay, ang dami na. Sayang. Hindi nila nililinisan eh. Dapat linisan nila. Para mapanatili ang kalinisan ng bigay ng ating inang kalikasan, guys. Sana panatilihin yung malinis at kung may madumi, madali lang naman siguro po yan linisan dahil hindi siya masyadong umaagos doon sa part ng tubig na yun. Diba po? Pwede naman magawa ng pangsalok doon sa mga marurumi. Yung mga pangsalok, hindi na kailangan bumaba. So, yun nga lang po ang tanging may suggest ko lang. So, ito guys, mag-i-explore na tayo dito sa right side. Mamaya na tayo bumaba sa may bandang left side. Dito muna tayo sa right side. O yan guys, so napakaganda nilang pagmasda. Napakaganda ng Tala River Park. Ayan, marami siyang mini waterfalls, pero hindi siya pwedeng mapaliguan, gawa na mabato at saka malalim yung dito sa side na to, kaya doon tayo sa may malapad at mababaw na tubig. Ito yan guys ay bigay ni Inang Kalikasan. Ngayon dapat pangalagaan po natin yung inyong basura guys, kung sino man po itong makapanood nito na may planong magpupunta sa mga waterfalls or ilog.
sana yung ating basura ay iuwi natin pabalik sa bahay. Huwag natin iwanan dito kasi once na umulan ng malakas, yan ang magiging sanhi ng pagbara ng mga tubig. Tapos once magbara, yan bibigay yung mga nakabaradong mga basura, biglang buhos. Yan yung magiging cause ng bibigay yung mga kung ano man yung mga harang na nilalagay. Diba guys? Suggest ko lang naman po yun. So ayan guys, so ito yung matatanaw natin dito sa bandang taas, sa right side. Ayan. So maya akita tayo dun sa may bandang taas. Explore pa natin doon. So wag lang tayo masyadong magpagilid-gilid. Baka tayo ay biglang madulas at dumiretso sa baba. Mabato yan. Ibali matubig. Kaso mabato. Yan doon sa left side na yan guys, swimming pool yan. Yun yung sinasabi kong man-made. So mamaya lapitan din natin yan. Dito muna tayo sa bandang right side. Nakakaaliw pagmasdan ang mga mini waterfalls saka yung mga tunog ng tubig. Kaya lang, di natin to masyado ma-expose yung sound ng tubig ba, yung agos ng tubig or lagaslas ng tubig gawa ng may malakas na sound. Kaya paniguradong CPR tayo dyan. Kaya hininaan ko, tapos pinatuwan ko ng sarili kong videos para iwas violation kay Lolo. Ayan. Napakaganda niya guys, di ba? Ayan guys, so ang ganda-ganda niya talaga, grabe. Kaya kung sinong pumunta dito, go, go, go lang. Dito lang niya yan yung matatagpuan sa Bailin, Cavite. Kaya di kayo magsisising pumunta dito. Maano yung tubig guys, malamig siya kahit tag-araw or summer, napakalamig niya. Kaya kung sinong mas malapit sa Cavite or kung may sasakyan naman kayo, pwede na naman puntahan ng gamit ang sariling sasakyan. Ito ang tawag niya guys, River Tala Park. Matatagpuan siya sa Barangay Tabora, General Emilio Aguinaldo, Bailin, Cavite. Ayan. Yan yung trending sa Bailin. Ang tawag dyan ay mini Niagara ng ng Canada Falls. Pero mas maganda yung nasa Canada Falls. Yan guys, so diba napakaganda niya. Hindi siya nakakasawang pagmasdan. Parang kung halimbawa may problema ka, pag pumunta ka rito, nakakalimutan mo ang iyong problema. Nakakagaan siya ng pakiramdam pag kayo pumunta rito. Pagmamasdan mo ba yung lagaslas ng tubig or agos ng tubig, yan, nakakagaan siya sa pakiramdam. So, ito guys, so yan, dami ring naliligo. So, mamaya pupunta tayo dun sa kabila. Ayan guys, so nilagyan na nila ng semento para hindi masyadong malakas yung agos ng tubig. Saka mayroong mapapwestuhan yung mga gustong maligo. Yan. Akyat tayo dito guys. Ayan, yung hagdan nila is kawayan din. So, ingat lang tayo sa pag-akyat. Baka madulas. Kasi kawayan, makinis yung kawayan. Madulas pag bawa basa yung tsinelas, mga sapatos. Yan yung baba natin kawayan. Ito mga to guys, yan siguro umaga pa yung nagbababada, namumula na yung mga kanilang mga balat. Tayo, ayan, mag-i-explore pa lang tayo doon, papunta tayo doon sa may bandang gilid pa. Ayan, hindi ko na masyadong nabibidyoan din ang sarili ko dahil nalilibang ako dito sa mga magagandang tanawin. So, ayan guys, so ito yung matatanaw nyo sa kapaligiran niya. May mga magagandang puno din, kaya fresh dito guys, kaya di tayo magtataka kung bakit dinadayo ang may mga magagandang ilog or running waterfalls, kasi naiibsan yung init ng panahon pag nagbababad tayo dito.
kahit gaano kamahal man yung cottage, ayan, go lang. Basta hindi ka nalugi doon, maghapon ka na dito hanggang gabi. Or siguro, hindi ito siguro hanggang gabi guys, kasi wala, madilim na yun. Baka may mahulog din, hindi mapansin ng mga bantay, diba? Kaya, ayan, siguro hanggang ano lang to, hanggat may liwanag yun. May ano sila may megaphone naman sila, siguro magsasabi or mag-i-inform na, oh, ganito, hanggang dito na lang tayo, pangatong oras na magdidilim na, ganun siguro. Kasi nung umalis ako dito, wala pang 3 PM. Nagtagal din ako dito guys, kasi nag-relax muna ako dito. Nakaka-relax talaga panoodin yung agos at lagaslas ng tubig guys. Hindi mo mararamdaman ang oras. Ako nga umabot ng halos 3 oras dito kahit tapos na ako mag-explore. Yan, tumambay ako dito, pinanood ko yung mga naliligo, yung mga galaw ng tubig. Napaka talaga niya pagmasdan. Napaka-relaxing panoodin. O ayan guys, so mababaw. Ganun lang siya kababaw guys, hanggang tuhod lang. Ayan, pag lumuhod ka, ayan, hanggang leg yung tubig. Ayan guys, so kikita nyo, hanggang tuhod lang yung tubig. Kaya safe na safe siya. Tsaka malinaw. Malamig pati, kaya sarap magtampisaw dito. Hanggang doon yan guys, so pero hindi na ako pumunta kasi baka madulas ako. Hindi na ako pumunta doon banda. Okay lang sana kung naligo. Tingnan mo yung daanan, no? Patagilid. Paano kung pag dahil ko nahulog ako. Ayan, no? May nagdala pa ng magandang salmabida style bangka. Ayan guys, so nilagyan nila ng tawiran. Yan ang inaano ko, paano nila nagagawa, paano nalagyan ng tawiran. Kasi siyempre matubig yan. Ayan. Ito magandang malaking bagay na binigay sa atin yung inang kalikasan na pag tuwing summer, talagang ito yung maiisip ng mga tao na pumunta rito kahit na mahal ang mga cottage. Pero sana po, ingatan natin to para sa susunod na taon or henerasyon magagamit ng karamihan. Hindi yung nakinabang tayo ngayon tapos nadumihan. So pag marumi na to, hindi na natin to mapakinabang sa susunod pang maraming taon. Ito guys, mga bagong dating, bagong maglulup-lublab pa lang yan. Hindi pa namumula ang kanilang mga balat. Diyan mo mahalata pag nakaligo na namumula yung mga balat. Kaya syempre babad ka sa malamig na tubig. So ayan guys, napaka-relax nilang panoodin. So wala akong nakikitang nagtumbling dito guys. Di tulad dun sa St. Anthony Falls, marami nagtumbling or nagdive. Dito wala akong nakitang nagda-dive. As in, lang, lublob, ayan, ligo. Pero kung ako nandyan, maglangoy-langoy talaga ako dyan. Pero hindi na ako naligo. Pagod na kasi talaga ang binti ko paglalakad, pag-akyat baba, ganun ba. Kasi tapos ililigo mo, wala, baka mapulikat ba. Pagod yung binti, tapos binasa mo dun sa, binabad sa malamig na tubig, o diba? Alam nyo na kung ano ang kalalabasan nun. Mananakit ang binti mo doon na matagal mawala dahil pagod, binabad sa malamig na tubig. Ayan guys, pagmasdan nyo na, napakaganda talaga niya ni Tala River Park. Ayan, tawag na dito, Tala River Park. So, ayan guys, napakaganda niya pagmasdan. Hindi nakakasawa. So, stay tuned lang guys. So, tapos na tayo dito sa right side guys. Pupunta naman tayo doon tayo sa kabila. Tawak. Ha? Meron din dito. Meron dyan? Tara. Ay, sarado pala. Sarado. Doon tayo Part na to guys, nababa na ako ng hagdan kasi pupunta na tayo doon sa kabilang side naman.
Ayan, bababa na tayo sa yung hagdan na kawayan na pinakita ko kanina lang. Ayan, tumabigit to yung aking videos. Kaya nababa kasi ako sa hagdan. So, ayan guys, nakababa na tayo. Pupunta na tayo sa baba. Bababa na tayo. Ayan, cottage na yan guys. 500 yan dyan sa taas. Tapos dito sa side na to, yung pinagpistuhan natin ay 300. Doon kasi mas maganda. Maganda yung pwesto niya eh. Malaki. Tapos maluwag siya. Yan, may hagdan-hagdan din. Kaya 500 ang upa niya. Kontra dito sa itong unang in-explore natin, 300 lang yung kanyang cottage pag iyay inuupahan. So, tara guys, konting sire pa dito sa park na to. Ayan, napakaganda niya talagang pagmasdan. Kahit saan talaga tayo pumunta guys sa mga paliguan, talagang hindi may iwasan niya, may malakas ang tugtugan. Eh, bawal sa atin yan, kaya medyo mute muna tayo dito or hinaan lang ng konti. Ayan, yan yung dadaanan natin pababa guys. Diyan tayo galing kanina. So, ngayon, bababa naman tayo. Ayan yung sinasabi ko sa yung 300, yung cottage dito. Tapos dyan sa taas is 500. Ayan yung itsura ng mga 500. Ayan, pwede kang humiga dyan, pwede kang matulog kasi malapad siya. Ayan, may bakante pa pala, dalawang cottage, wala pang umuupo pa. Tapos yung doon banda, mayroon ng umuupo pa. Ayan, tatawid ulit tayo doon guys sa may tawirang kawayan. Ayan o. Yan, tatawid tayo dyan. Pabalik. Pupunta tayo sa kabilang side naman. Di ba? Shout out sa inyo mga gwapa. So guys, nandito na tayo sa kabila. Ayan. Makikita na natin ang ating man-made na swimming pool. Pero yung tubig niya is galing sa ilog. Hindi siya steady. Napapalitan talaga siya. Kasi umaagos yan dun sa may dulo. Ito ang magandang swimming pool. Kasi napapalitan ang kanyang tubig. So, malinis pa rin siya. Ayan guys, so pwede ka rin magtampisaw dyan sa gilid na yan. Malinis yan siya. Kaya lang mas bit ng karamihan ay doon sa unahan. Pero kung gusto mo mag-solo, pwede ka doon magtampisaw. Ayan guys, so medyo malalim itong swimming pool na ito guys. Kumpara doon sa talagang ilog siya. Hanggang tuhod lang yung tubig niya. Ayan guys, so diba ang linaw niya? Halatang malamig din. Ayan. Ito ang matatanaw natin ng malapitan sa kabilang side. Kanina nadudun tayo sa kabila. Ngayon dito naman tayo. Ayan o, linaw. Latang malamig. Yan, pinagpalit-palitan ko lang yung view niya. Magkatapat yan sila guys. Yung magkaagos na yan, magkatapat lang yan sila. Tapos yan, ito malapitan. Maganda rin dito sa side na to. Yan o. Marami siyang tubo. Saan kaya papunta yung mga tubo na yan? Ayan o. Ay, sarap talaga tumambay dito. Kung natanggal lang kaagad yung pagod ko, maliligo talaga ako. Kaya, alam mo ba, gusto ko ng maligo sa mga ganito. Kaya lang, yung yung kondisyon ng katawan ko ba, hindi talaga ako nakakaligo. Ayaw ko ipagsapalaran yung aking kondisyon kasi mahirap na. Nag-i-enjoy kayo na isang araw pero yung paghihirap mo, abutin ng isang linggo o ilang araw yan. Kaya hanggang
nood lang tayo sa kanila. Ayan guys, so napakaganda talaga pagmasdan. Ayan guys, doon tayo galing sa kabila. O yan, ang matatanaw naman doon sa kabila. Ayun yung bakanting dalawang cottage kung saan may nag-shout out. Ayan. Ito mana dito sa gilid. Yan yung 500 kung uupa ka dyan sa side na to. So, ayan guys, pagmasdan nyo ng mabuti. Ayan, may nagsalok pa panligo niya siguro yun. Ito guys, yung swimming pool ng pangbata. Pero syempre, hindi hayaan ng bata maliligo dito. Natural siya sasamahan ng parents or kapatid na malaki. So, ayan guys, ang kabuuan ng Tala River Park or tawag nila is Mini Niagara. Napakaganda niya guys. So, punta na kayo dito, hindi kayo magsisisi. Hindi pa gaganda ng mga cottage dito kaya medyo may kamahalan. 500. Pero hindi ka nalugi doon kahit mahal siya. Para sa akin, mahal na yung 500. So, this time, bumalik na tayo sa taas. Hello everyone! Hanggang dito na lang po tayo sa ating panibagong adventure at exploring dito sa Tala River na by Lynn Cavite. So, sa lahat ng aking viewers, to viewers in the whole world, to all my friends, Team Happy, Team Solid, thank you so much. Until my next video po, see you around. God bless you all po.